Good afternoon everyone. Yan, sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po. Ngayon sa oras na ito, nais ko po or nais ng Lord na tayo po ay mapakain po niya ng kanyang maikling salita. Amen. Na kanyang ibabahagi sa oras na ito sa pamagitan po ng aking bibig. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yan, sa oras na ito, ako po ay nakapag-video sa tinagal-tagal po ng panahon. Ngayon lang po ako ulit idinako ng Panginoon para makagawa ng short video. And tunay po na mabibless po tayo sa word ng ating Panginoon na ibibigay niya. Sige po, let's start. Start na po tayo mga kapatid, kaibigan. Sabi sa Mateo chapter 15 verse 32, at pinalapit ni Jesus sa kanya ang kanyang mga alagad. At sinabi, nahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nagsisipanatili sa akin, at wala silang makain. At di ko ibig na sila'y paalising nag-aayuno, baka sila'y manglupaypay sa daan. Amen. Nakita ko po dito, habang binabasa ko itong word ng ating Panginoon, nakita ko dito kung paano siya nagkaroon ng habag or tinatawag na awa sa mga taong sumusunod sa kanya. Kasi dito mga kapatid, kaibigan, maraming sumunod kay Jesus. Habang nangangaral siya sa daan, maraming mga taong sumusunod sa kanya. Mahigit 1,000 ang sumusunod sa kanya. Bata, amen, lalaki at babae, matatanda. Then, dahil sa sila'y sumusunod sa Panginoong Hesus, wala silang makain. Ang iba dito ay mga nagugutom na. Kaya, nagtanong ang Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, nahabag ako. Yan, sabi ng Panginoong Hesus, naaawa ako. Kanino niya ito sinabi? Sa kanyang mga alagad. Naaawa siya sa mga taong sumusunod sa kanya. Sabi niya, nahabag ako sa karamihan. Sapagkat 3 araw, ibig sabihin 3 days na po pala yung mga tao na sumusunod kay Jesus Christ na walang kain. Amen? Sila dito ay nag-aayuno. Baka nga ilan dito wala ring inom-inom ng tubig. Amen? Sabi dito, 3 araw na sila nagsisipanatili sa akin. Yan, nagsisipanatili sila kay Jesus, na sumusunod kay Jesus. At wala silang makain. At sabi ni Jesus, di ko ibig, sabi niya, hindi ko gusto na paalisin sila na gutom. Baka sila ay manglupaypay sa daan. 'Di ba? Nakita natin dito or nakita ko din dito yung malasakit ng Panginoong Hesus sa mga taong sumusunod sa kanya. Kung noon, yung mga taong sumusunod sa kanya, may malasakit siya, may awa siya, may pagmamahal siya. What's more pa kaya sa generation po natin ngayon? Amen? Ng ating Panginoong Hesus ay nahabag sa atin sa panahon natin ngayon. Amen? Kung tayo po ay walang makain, amen, gutom ng ating pamilya or even ikaw, ako, wala tayong sapat na financial, tumataas ang bilihin, amen, sa panahon natin ngayon. Pero, sinasabi dito sa word ng ating Panginoon, nahabag ako, naawa siya. May awa ang Panginoon sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kung paano niya minilasakitan, pinakitaan ng habag, yung mga taong sumunod sa kanya, almost mahigit 3 days, pinakain niya. Kaya ang Panginoong Sus dito, kung mabasa din natin ang tuloy-tuloy, pero hindi ko na mababasa kasi mahaba na, pinakita dito, nagtanong siya sa mga alagad niya, sino yung mayroong diyang pagkain? May bata doon na mayroong dalang tinapay at isda. Kunti lang yung dala niya. So, ang ginawa ni Jesus, sige, dalhin nyo rito sa akin yung tinapay at isda. Ang ginawa ni Jesus, tinaas niya yung pagkain, yung tinapay at isda, tumingala siya sa langit at ipinagpray niya yung pagkain sa Ama. Yung konting tinapay at konting isda, dumami po. As in dumami. Lahat pinakain niya. Kaya sabi niya sa mga alagad niya, paupuin niyo yung mga tao sa damuhan. Paupuin, pakainin, bigyan. Tapos, lahat nabusog. Imagine, 1,000. Amen? 1,000 yung mga sumunod sa kanya. Lahat nabusog, lahat nakakain. Amen? Yung kunting tinapay, kunting isda, yung pinagpray ng Panginoong Hesus sa Ama, dumami. Dumami yung basket, dumami yung mga pagkain at isda, yung tinapay at isda. Lahat po ay nabusog. Nakauwi yung mga tao, amen?
busog sila. May laman yung tiyan nila. Why? Because of mercy or because of habag ni Jesus Christ. Dahil po sa awa ng Panginoong Hesus. Kaya ikaw kapatid, no, simple lang yung share sa atin ng Panginoon. Do not be worry. Do not be afraid. Amen. Huwag tayong mabalisa. Kung wala kang pera, wala kang makain, wala kang trabaho, may bayarin ka. Amen. Pray ka kay Lord. Gaya ng ginawa ni Jesus, pinag-pray niya yung kunting pagkain. Ano nangyari? Dumami. Nakakain ng lahat. At si Jesus Christ dito po, may awa siya sa'yo. May awa siya sa atin. Nahahabag siya sa atin. Why? Kasi mahal niya tayo. Mga anak niya tayo. Ayaw niya tayo na nahihirapan sa kalagayan natin. Diba? Yung iba dyan, konting problema lang, sumusuko na sa buhay. Amen? Ano ginagawa? Tinatapos ng buhay. Amen? May nabalitaan nga ako kamakailan lang, Korean na tatay ata, I think, nagpakamatay sa bahay. Dinamay ang mga anak. Pinatay niya mga anak niya, namatay sila. Why? Kasi yung tatay, stress. Imagine, akala natin yung mga Pilipino lang na-stress, pati rin pala yung mga ibang lahi. Pati rin dito yung mga Korean. Na-stress yung tatay, siguro yan sa financial, walang trabaho, walang makain yung mga anak. Diba? May paraan. Diba? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang pag-asa natin ang Panginoong Hesus. Have faith in God. Kaya yung tatay na yun, yung Koreano, nagpakamatay, kasama yung mga anak, idinamay. Kawawa yung mga bata. Nakakalungkot, nakakabag, no? Pero ikaw, tayo, maswerte tayo. Why? Kasi, ayun, hindi na, ang Diyos ay nasa atin. Kailanman, hindi po nagkukulang ang Diyos sa bawat isa. Kaya kapag ikaw ay nababalisa, natatakot, amen, di mo alam kung anong gagawin mo, kulang ka sa financial, walang makain, diba? Pray ka kagad kay Lord. Lakihan mo yung faith mo kay God. Amen? Huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil kung paano si Jesus nahabag sa mga taong sumunod sa Kanya, libo-libo, kaya ka rin ng Panginoon kahabagan. Kaya ka rin ng Panginoon kaawaan. Kaya rin ng Panginoon ipagkaloob sa'yo, sa atin, sa atin lahat, sa atin lahat, ang mga pangailangan natin. So, yun lang mga kapatid. Have faith in God, trust in the Lord, and do not worry about anything. Amen? Ang tangi natin gawin, imbis na mabalisa, matakot sa buhay, pray. Always pray. Yan ang pinakasandigan natin para maalis yung mga pagkabalisa, yung mga takot, yung mga pag-alala sa buhay, sa anumang bagay. Amen? Pray, and then basahin natin yung word ni God. Panghawakan natin sa buhay natin. Amen po. So, ilang mga kapatid, God bless. Limit lang ang aking video. Yan. Dahil ako po ay 5 months, yan, pregnant. Kaya medyo konting inihingal. Pero salamat sa ating Panginoon dahil ako po ay ibinilik ng Lord. Kahit ako ay pregnant, ay hindi ito hadlang para makapag-share sa bawat isa ng salita ng Panginoon. Kasi need natin yung makakain at makarinig, makareceive tayo ng Word of God. Amen. Dahil dito po tayo lalakas. Dito tayo titibay. Ito yung magiging satisfy ng buhay natin, which is the Word of God. Ito yung makakapagbigay sa atin ng peace of mind, kapayapaan sa isip at puso, at makakapagtanggal ng anumang takot, anumang stress sa buhay. Amen. Have faith in God. Manampalataya ka sa Panginoon. Tutulungan ka niya. Tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo bibitawan. At ipagkakalob niya yung mga pangailangan natin. Amen? So, yun lang mga kapatid. God bless and have a blessed Sunday sa bawat isa po sa atin. Jesus loves you and I love you all. Bye! See you next time in God's will, not my will. I love you all. See you next time. God bless.